Samantala, kaugnay po ng krimeng ito, makakapanayam natin si Ginoong Totoy San Jose, kapatid ng pinatay na konsehal. Mang Totoy, magandang hapon po sa inyo at una-una nakikiramay po kami sa pangyayari. Okay, salamat po. Nakikiramay din po kami, sir. Salamat, sir. Salamat rin, sir. Dito po sa nangyari, ano po, meron ho bang hinala yung pamilya kung sino ang maaaring may kagagawan nito, o dati ho ba ay may mga pagbabantanang natatanggap ito pong si konsehal? Kung sa ngayon, wala kaming naiisip na dahilan kung bakit ginanon yung kapatid namin at saka yung kanyang asawa. Mabait na tao naman yung aming kapatid. Kahit politiko, wala siyang nakakagalit sa politika. Apo, wala po bang nakakabangga ito sa malalaking issue gaya po ng droga o illegal gambling dito po sa inyong lugar? Never po na-involve sa drugs yung kapatid ko. Opo, yung nakakabangga po, yung mga kalaban po niya? Ay hindi po naman, hindi namin na. Kasi kung dito lang sa politika rito sa Teresa, wala naman. Sa drugs, wala naman kaming alam na na-involve yan. Kahit katiting, wala kaming nalalaman. Opo, yung po bang kapatid nyo, si konsehal po ay bukod dun sa anak niyang gagraduate, ay may iba po ba siyang mga anak na naulila ho? Meron pa po. Lahat 4 yung anak niya. Yung una, yung lalaki panganay. Tapos yan yung kasama nila kanina sa van o sa sasakyan na gagraduate nga papuntang Pasig. Opo, at kumusta naman po ang feedback sa inyo ng pulis kaugnay po sa ginagawa nilang investigasyon? Meron na ho bang konting linaw kahit papano, o wala pa rin ng lead na nakukuha mga pulis? Sa ngayon, sir, wala pang lead na sinasabi sa amin, pero hindi naman sila tumitigil hanggang sa ngayon at inaalam nilang mabuti. Opo. Salamat po sa pagkakataon at makikibalita po ulit kami sa inyo, si Ginoong Totoy San Jose. Muli po kami nakikiramay sa inyong pamilya. Salamat po. Okay, salamat din, sir.